Ako ay manalangin. Ang maraming Diyos na banal, kami po ay nagpupuri sa iyo. Salamat po, Panginoon, sa kakataon ito kami po at kami. Salamat po, Diyos, magamat umuulan. Alam namin, Panginoon, na lahat ng bagay mayroong purpose para sa iyo. Kaya kami po ay patuloy na nagpapasalamat sapagkat ang bawat isa ay dinako dito at amin pong dalangin yung mga kapatid namin na hindi po nakarating. Kayo po ang sa kanilang mag-iingat at magpapala at sa kanilang panonood, pag-iisa sa amin pong gawain, Panginoon Diyos. At kung maluman yung mga hindi nila magandang nararamdaman, kayo po ang magaling sa kanilang, Panginoon Diyos. Salamat po ng maraming. Ikaw po ang maging tagapagsalita. Samahan mo po kami sa mga oras na ito. Ang banal ng Espiritu ang siyang maging tagapagturo, Panginoon. At maraming pong salamat. At ito po yung aming pupurihin. Masasalamatan habang kami po ay nabubuhay. Lahat po na ito ay aming dalangin sa tanging pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Ating pong pamagat ngayon, mga kapatid, Jesus, the true and good shepherd. Bagamat hindi po tayo masyadong pamilyar sa shepherd dahil itong ating bansa ay bibihira po yung mga nag-aalaga ng tupa. No, pero titingnan natin ano yung significance o pinararating sa atin ng ating Panginoong Hesus nang sinabi niya sa John 10:11, "Ako ang mabuting pastor, ibinibigay ng mabuting pastor ang kaniyang buhay dahil sa mga tupa." Sa English, "I am the good shepherd. The good shepherd giveth his life for the sheep." Bago po yung chapter 10 ng John, mas marami tayong matatahal na verses sa John 10. No? Napakaraming pagkakataon ang Panginoong Hesus sa mga kapag po siya ay gumagawa ng mga miracles, kinukonfronta siya, tinutuligsa siya ng mga leaders, ng mga teachers, ng mga Hudyo. No? Sila po, hindi po sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ay ang Messiah. Kahit na po napakadaming miracles na ipinakita ng ating Panginoong Hesus. Hindi sila naniniwala na ang Panginoong Hesus ang tagapagligtas ng sangkatauhan. At sa chapter 9 po, bago itong pag-aaralan natin, makikita natin, meron daw po pinagaling ang Panginoong Hesus na isang bulag na simula't simula, bago po siya ipanganak, pagkapanganak pa niya lamang pala, ay siya po'y bulag na. Pero ang mga Pariseyo, dahil po sila hindi maniwala, itong mga leaders ng simbahan, sila po ay nag-conduct ng mga investigation. Matatalino po itong mga leaders na ito. No? Una, in-interview nila yung pinagaling mismo. Sabi nila, "Sino ang nagpagaling sa'yo?" So sinabi, hindi naman niya kilala talaga. Pero sabi niya, ang sa tingin ko, siya po'y mula sa Diyos. So, pinipigpit, dinidikdik, gustong magsinungaling, itong mga pinagaling ng Panginoon, itong mga leaders ay gusto magsinungaling itong pinagaling. Parang gusto nila sa palabasin, sabihin mo na malabo lang ang mata mo. Parang mga ganon. Pangalawa, dahil nagsasabi ng totoo itong pinagaling ng Panginoon, ipinatawag yung mga magulang. No? Pinaikot-ikot, matatalino ito, parang mga judge po ito, hindi po ito parang mga tanong lang, pinaikot. Pinatawag ang mga magulang, pinaikot-ikot, ang resulta, itinuturo pa rin ang nagpagaling ang Panginoong Hesus. Ito yung masaklap na katotohanan, mga kapatid. Ang mga leaders ng church, yung may mga matataas na pwesto ng church, sila po'y mga bulag sa katotohanan. Nakita na nila ang Panginoong Hesus, ang pruweba, ang Panginoong Hesus ang Messiah, pero ayaw nilang tanggapin na ang Panginoong Hesus ang anak ng
Diyos na siyang tagapagligtas ng isang katauhan. Bakit kaya? Ang sabi, siya daw ang Panginoong Jesus daw ay sa dyablo. Dahil siya po ay nagpagaling sa araw ng pamamahinga. Pangalawa, siya daw ay makasalanan. Sabi ng mga Peresyo, dahil ang Panginoong Jesus ay hindi pwedeng magmula sa Diyos dahil hindi niya iginagalang ang araw ng mga pamamahinga. Sipin niyo mga kapatid, dahil lamang doon. Ito mga pagkunwari mga leader na ito, lahat ng butas gagawin nila para namang hindi maniwala sa Panginoong Jesus. Bakit? Bakit kaya? Sapagkat kung sila po itong bansang Israel ay maniniwala sa Panginoon, sayang yung kanilang relihiyon na daang-daang taon na nakakaraan na in-embrace nila. Kaya mga kapatid, ingat po tayo sa mga ganitong klaseng leader ng simbahan. Meron pang mga modernong pariseo sa panahon ito. Sila po yung mga nagpapahirap sa mga tao, imbes na ma-bless sa pagsimba, paglabas ng simbahan, bigat na bigat ang loob. Why? Sasabihan kayo, magnanakaw kayo, kapag hindi kayo nagbigay ng tithes and offering. Kapag hindi kayo sumimba, pagamat maganda po talaga yung sumisimba, nagsasama-sama tayo. Pero imbes na talagang pagkagalitan kayo, no? Imbes na ma-bless kayo, pagkagalitan kayo. Wala tayong karapatang mag-judge mga kapatid. Ikaw at si Lord ang nakakaalam. Kung hindi ka nagsimba, ikaw at si Lord ang nakakaalam ng dahilan. Kaya yung lalaki pinagaling ng Panginoong Jesus, anong ginawa ng church? Itiniwalag. Napakasaklep ng mga panahon na yun kapag ikaw ay tiniwalag sa church. No? Dahil hindi po nagsinungaling itong lalaking pinagaling, itiniwalag, tinanggal sa church. Mga kapatid, maraming mga ganitong mga church ngayon. Masalamat tayo sa Panginoon sapagkat itong church natin ay hindi ganyan. Naiintindihan po natin ang lahat ng mga sitwasyon. Katulad po ng mga sitwasyon na to. Alam natin ang mga kapatid natin sa mga dumadaan sa baha, siyempre, o doon sa mga lugar, o sa mga inaayos sa bahay, hindi talaga makakarating. Pero alam natin na kapag ikaw ay anak ng Diyos, mananalangin ka na lang sa Panginoon. Sasamahan mo yung mga kapatiran mo through FB Live at makikisaya ka, makikirata ka. Now, susundan po natin ang chapter 9 John. Sabi ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd. Ito po yung senaryo, mga kapatid. I-imagine nyo, no? Ang Panginoong Jesus, lakad ng lakad, everyday pumupunta sa mga bayan-bayan, nagpapagaling para matupad yung kanyang ministry. Ito yung mga senaryo. Nandoon yung mga disciples, ito yung mga tao nandoon. Nandoon ang napakaraming crowd na panaging sumusunod sa Panginoon. Nandoon ang mga pariseo, ito yung mga leader ng simbahan, stricto sa mga tradition at sa mga law, itong mga Hudyo na ito, itong mga pariseo ito. Nandoon ang mga skriba, ito yung mga parang teachers, ito yung mga parang judge, ito yung mga nag-aaral ng mga Old Testament. Ito ang sinabi ng Panginoong Jesus. John 10:1-6. Tandaan ninyo ang pumapasok sa pulungan ng mga tupa nang hindi sa pinto nagdaraan, kundi umaakyat sa di dapat pagdaanan ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang nagdaraan sa pintuan ay siyang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng bantay at pinakikigan ng mga tupa ang kanyang giling. Tinatawag niya ang kanyang mga tupa sa kanilang pangalan
at inilalabas sa kulungan. Kapag nailabas na, siya ay namumuna sa kanila at sumusunod naman ang mga ito sapagkat kilala nila ang kanyang dinig. Hindi sila susunod sa iba, kundi tatakbong palayo sapagkat hindi nila kilala ang dinig ng iba. Sinabi ni Jesus ang paglalarawang ito, ngunit hindi nila nauunawaan ang ibig niyang sabihin. So dito, nagsasalita ang Panginoon, nandoon ang mga Pariseo. Gumagamit ang Panginoong Jesus ng mga bagay tulad ng mga tao, tulad ng mga hayop, tulad ng mga tupa, ng mga shepherd, para madaling maintindihan. Pero itong mga leaders na ito, hindi maintindihan. Bibigyan po natin ng background kung ano po yung shepherd at itong mga pastor. At sabi ng Panginoon, I am the good shepherd. Ang buhay po ng pastor ay napakahirap. Minsan pong napakainit ang panahon, minsan napakalamig ng panahon. Ang mga tupa, ito po'y wala pong mga muwang. Wala pong direksyon ito kapag walang pastol. Lakad ng lakad. Kapag walang pastol, pupunta ito kung saan-saan. Kaya po yung staff ng pastol, maganda po yun eh. Meron pa siyang question mark sa kabila. Sa kabila ay parang matulis. Kapag naliligaw, kakalwitin ka doon. At kapag matigas ang ulo, susundutin naman doon sa membritan para tumakbo, para lumakad. Yun ang naggamit ng mga pastor. Sa Israel, para po mapakain itong mga tupa na ito, para madala sa mga green pasture, doon sa mga magagandang damuhan, at madala doon sa malilinis na mga tubig, kailangan pong maglakad ng napakahaba, kilometro. No? Umakyat po sa mga batuhan itong pastol sa kabundukan, no? At madali pong mahulog ang sinuman kapag nagkamali ng hakbang. Kung walang pastol itong mga tupa, madali po silang mahuhulog. Madali po silang mabibitag. Madali pong yung mga paa nila masusuot doon sa mga batuhan. At meron pa po mga predators. Meron pong leyon, meron pong lobo, meron pong magnanakaw ng kanilang mga karne at ng kanilang mga balat. Kaya po napakahirap ng trabaho ng shepherd. Kailangan pong vigilant po sila at constant ang attention. Laging nakatutok dito yung kanilang mga mata dito sa kanilang mga tupa. Kung ikaw ay isang shepherd, bawal po ang cellphone, bawal magdala ng iPad, bawal magdala ng kahit na anong gadget. Ito mga panahon ng ating Panginoon Jesus. Kailangan matalas ang iyong mga pandinig sa mga danger na dumarating. In spite of all dangers, a very challenging job ng pagiging pastol. Shepherds protects, provides, nurture, care for, lead, guide, and multiply their camp. Alam ng mga tao, mga kapatid, ang reality doon sa Israel, ang reality at kahalagahan ng pagpapastol ng mga tupa. Alam din nila sa Old Testament that God Himself was presented as a good shepherd. Alam naman tao sa Israel, itong mga Hudyo, alam nila, itong Diyos Ama ay presented as a good shepherd. Tingnan niyo po yung panalangin o yung awit ni Haring David. Psalm 23 verse 1. The Lord is my shepherd, I lack nothing. The Lord is my shepherd. Sa ibang salin, I shall not want.
Si Yahweh ang aking pastol, hindi ako magkukulang. Hindi na ako mangangailangan. Kapag sinabi natin ang Panginoong Diyos is my shepherd, I shall not want. Almost tapos na, kapatid. Almost complete na. Pwede na tayo mag-uwian. No, why? Kompleto na. Kapag sinabi natin ang Panginoong Jesus, ang Diyos natin, ang ating pastol. Kumbaga, pag ang ating Panginoong Jesus, ang ating pastol, wala na tayong pangangailangan kasi Diyos siya. Eh yung mga pastol nga na tao, nagpo-provide yung mga pangangailangan ng mga tupa, how much more ang ating Panginoong Jesus. Makinig tayo mga mabuti mga kapatid. Kapag meron po tayong Kristo sa ating puso, hindi na po tayo mangangailangan. Sasabihin nyo, bakit ang dami kong mga pangangailangan? No? Sa spiritual na pamumuhay mga kapatid, hindi na po tayo mangangailangan. Even sa mga material na bagay, ipoprovide ng Panginoon. Bakit kaya ganon? Kung tayo ay sinasabi natin mga anak tayo, pababayaan pa tayo ng ating Panginoong Diyos. Example po, kung hindi ka magkakaasawa mga kapatid, huwag mong ipilit. Kumpleto ka na no? Kung iyan ang binigay sa inyo ng Panginoong Diyos, huwag mong ipilit. Baka yan ang dahilan. Baka ang dahilan mo lang, huli ka na sa biyahe, o ako na lang yung walang asawa, pagtatawanan ako sa amin. Huli na ako sa biyahe, no? Pagtawanan ako. Mga aking mga kaibigan, nagkasawa na sila lahat, ako na lang ang walang asawa. Alam nyo mga kapatid, kapag ipinilit mo yan, kaya kalooban ng Lord, hindi ka na magkasawa. Dati pinoproblema mo sarili mo lang, pati pamilya mo lang. Kung nag-asawa ka, pinoproblema mo na yung asawa mo, pati pamilya ng asawa mo, poproblemahin mo na rin. So kung hindi ka binigyan ng anak mga kapatid, okay lang yan. Kung yan ang kalooban ng Lord sa iyo, wag nang mag-anak sa iba. Maganda po talaga yung may anak, pero hindi lahat po ay binibigyan ng pagkakataong magkaroon ng anak. Tingnan niyo po si Apostol Pablo. Si Apostol Pablo ay isang binata. Meron po talagang binigyan. Sabi niya, mas maganda ang binata kasi wala kang kahati sa paglilingkod sa Panginoon. Pero kung ikaw ay talagang binigyan ng Lord ng asawa, gawin mo ng mabuti. I-enjoy mo lahat, pati yung anak mo. No? It is how you live with the Lord, kapatid. May anak ka, may asawa ka o wala. No? Ito ay kung papaano ka nabuhay na kasama mo ang Panginoon at masaya. Kanya-kanya na po tayo mga kapatid. So, kung minsan, kaya po nagkakagulo-gulo yung buhay natin dahil ipinipilit natin yung mga bagay na hindi talaga kalooban ng Diyos. Pinipilit natin yung mga gusto natin. Halimbawa, bahay na malaki. Kaya hindi pa naman kalooban ni Lord. Hindi mo pa kaya sa gastos. No? Sasakyan na pagkaganda-ganda. Hindi naman kalooban. No, okay na yung maliit lang muna. Kung yun ang kaya. O hindi pa kalooban ni Lord na mag-jowa. Pinipilit natin magkaroon ng jowa. Kasi yung ating mga kaibigan, mga classmates, meron na. Alam niyo mga kapatid, lahat ng panahon, lahat ng bagay, ginawa ng Diyos na napapanahon. Jesus, the Good Shepherd. Sa mga nakikinig sa sinasabi ng Lord, kapag sinabing ang Panginoong Jesus, ang Great Shepherd, ang pumapasok sa kanilang mga isipan, si Haring David at si Moses. Doon sa mga nakikinig ng mga panahon na yun, pag pumasok sa kanila, pag may sinabing
Sino yung pinaka-great shepherd? Pumapasok sa kanila, si Haring David at si Moises. At maalala niyo po sa chapter 5, sinabi ng Panginoong Hesus na siya ay higit kay Moises. No? At sa chapter 8, siya po ay higit kay Abraham. Si Abraham po ay shepherd din ito. Kaya sinabi ng Panginoong Hesus, before Abraham was, I am. At sa New Testament, napakadaming sinabi, napakaraming beses na binanggit ng Panginoong Hesus, siya ang Good Shepherd. Ito po yung mga ministries ng Good Shepherd. Ministries of the Good Shepherd. Una, Good Shepherd dies for the sheep. Exodus 22 verse 13. If this was torn to pieces by a wild animal, the neighbor shall bring in the remains as evidence and shall not be required to pay for the torn animal. So napakahirap talaga ng shepherd kapag meron pong namatay na natupa sa kanyang pagpapastol. Ang gagawin ng pastol, kailangan mag-present po siya ng ebidensya doon sa kanyang master na talagang napatay ng mabangis na mahayop itong kanyang tupa. So, paano yun? Eh kung leon ang nakakuha, kailangan hahabulin mo yung leon, pupuntahan mo kung saan siya manginginain at kukunin mo kung ano yung mga natira sa kanya. Tingnan nyo, Amos 3:12a. This is what the Lord says, as a shepherd refuse from the lion's mouth only 2 leg bones or a piece of an ear. So will the Israelites living in Samaria be rescued. So malimit, ang mga natitira dyan, yung dalawang buto ng paa. At kung minsan, kahit tenga, pwede na po yun. Basta lamang mayroon kayo may present. Para, kapag kasi wala ka na i-present, ikaw yung magbabayad doon sa tupa. Cargo mo yun. Ganun kahirap ang trabaho ng mga pastol. Hindi po basta-basta ang trabaho ng shepherd noong mga kapanahonan ng Panginoon Jesus. And Jesus died for His sheep. John 10:18. Walang makakakuha ng aking buhay, kusa ko itong ibinibigay. Mayroon akong kapangyarihang ibigay ito, at mayroon akong kapangyarihang kunin itong muli. Ang utos na ito ay tinanggap ko mula sa aking Ama. Ganito po kamahal tayo ng ating Panginoong Hesus. Voluntary niya pong ibinigay ang kanyang buhay para po tayong maligtas sa tiyak na kapahamakan. Well, sasabihin ng iba, that's no big thing. Kasi Diyos siya. Ang Panginoong Hesus ay Diyos. He just gave up His body, ibinigay ang kanyang katawan, and nabuhay na muli. Ganito po yun, mga kapatid. Kailangan maintindihan natin itong mabuti. Yung mga pain, yung mga sakit ng pagpapago sa kanya, yung mga latigo sa kanyang mga katawan, na kapag nilatigo, sumasama yung mga laman sa kanyang katawan, yung mga sipa, yung mga suntok, yung mga pagdura, yung mga pagsampal, mga pagsabunot, yung mga pagtawanan ka, yung mga turuan ka sa mukha, yung hamakin ka, lahat po yan, kapatid, natiis yan ng ating Panginoong Hesus. Wala kayong makikita sa Bible na dahil dyan sa mga sakit na yan, ang Panginoong Hesus ay sumigaw, nagpalahaw sa pamamagitan ng mga sakit na yan. Pero yung time na iwan siya ng Diyos Ama, nung daladala niya yung kasalanan ng sanlibutan, nung siya po ay nakapako sa krus,
nung ang Diyos Ama ay hindi makatingin man lang sa Kanya, yun po ang pinakamasakit na nangyari sa ating Panginoong Yesus. At sinabi niya, my God, why thou hast forsaken me? Panginoon, Panginoon, bakit mo ako pinabayaan? Nang dahil sa ating mga kasalanan, mga kapatid, inako ng ating Panginoong Yesus ang pagiging isang makasalanan. Kahit na wala po siyang kasalanan. Philippians 2:6 and 8. Kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos. Mga kapatid, very powerful po itong verse na ito. Kailangan alam po natin ito. Ang sabi, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, siya po'y Diyos. Hindi po niya pinagpilitang maging kapantay ng Diyos. Sa halip, kusa niyang binitiwan ang pagiging kapantay ng Diyos at nabuhay na isang alipin. Pinanak siya bilang tao at nang siya'y maging tao, nagpakumbaba siya at naging masunurin hanggang kamatayan. Maging ito man ay kamatayan sa krus. Alam niyo mga kapatid, yan po yung pinakamasakit na nangyari sa ating Panginoong Yesus. Hindi makatingin sa Kanya yung ating Panginoong Diyos Ama. Pasampasan yung kasalanan mo, pasampasan yung kasalanan ko, pasampasan ang kasalanan ng buong mundo. Yung kabayaran ng kasalanan na dapat po tayo ang magbabayad, kapatid, siya po ang nagbayad. 2 Corinthians 5:21. Hindi nagkasala si Kristo. Tatapuan natin itong verse nito, mga kapatid. Hindi nagkasala si Kristo, ngunit alang-alang sa atin, siya'y itinuring na makasalanan upang sa pakikipag-isa natin sa Kanya ay maging matuwid tayo sa harap ng Diyos. Napakalimutan po na sabi ng Bible, mga kapatid, hindi po nagkasala ang ating Panginoong Yesus, pero siya po itinuring ng makasalanan upang kapag tinanggap natin ang Panginoong Yesus sa ating mga puso, kapag ginawa po natin siyang Panginoon sa ating mga buhay, kapag nakipag-isa po tayo sa Kanya, kapag po na-born again tayo, ikaw ay magiging matuwid sa harapan ng Diyos Ama. Kung wala po tayong Kristo sa ating mga buhay, never po tayo magkakaroon ng righteousness, ng katwiran ng ating Panginoong Yesus. Hindi po tayo magiging anak ng Diyos. In creation, lahat po tayo, mga kapatid, anak ng Diyos. But in spiritual sense, hindi po tayo lahat anak. Lahat ng mga tao ay hindi anak ng Diyos. Ano ang sabi ng Panginoong Yesus sa mga Pariseo, sa mga leader ng mga church? Tingnan natin, John 8:44. Ang diablo ang inyong ama. So mga leader to ng church, mga kapatid, ito, lagi nagpe-pray ito, laging nag-worship. Tapos yung Old Testament sa ulado nila. Pero ang sabi ng Panginoong Yesus, ang diablo ang inyong ama. At gusto nyo gawin kung ano yung gusto niya. Sa simula pa lang, ay mamamatay tao na siya. Hindi siya pumapanig sa katotohanan kailanman. Sapagkat walang puwang sa kanya ang katotohanan. Kapag nagsasalita siya ng kasinungalingan, nagsasalita siya ayon sa kanyang kalikasan, sapagkat siya'y sinungaling at siya ang ama ng kasinungalingan. Kaya mga kapatid, dapat alam na alam po natin kung sino ang sinasamba natin, kung sino ang pinagtitiwalaan natin, kung sino yung sinasampalatayaan natin. Walang iba dapat kundi ang ating Panginoong Yesus. Pangalawa, the Good Shepherd loves his sheep.
Matanong ko yung mga kapatid. Sa tingin nyo po, ano ang pinakadakilang pag-ibig o paano may papakita ang dakilang pag-ibig? Ang sagot ng Bible, John 15:12 to 13. John 15:12 to 13. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Ang pinakadakilang pag-ibig na maaaring taglalin ng sinuman para sa kanyang mga kaibigan ay ang ialay ang kanyang buhay para sa kanila. Ang tanong mga kapatid, kaya ba nating ibigay ang ating buhay sa ating mga kaibigan o sa ating kapwa? Of course, hindi. Pero ang Panginoong Jesus, binigay niya ang kanyang buhay para sa ating mga kapatid. But pinag-aaralan natin kapatid, si Kristo, ibinigay ang kanyang buhay sa atin. At hindi po nanatiling patay, siya po'y nanatiling buhay, at siya po'y nabuhay after po ng 3 days, sapagkat itong mga tupa nung siya po ay namatay, nagkalat. Nagkahiwa-hiwalay, nagkawindang-windang po sila, sapagkat hindi po nila naiintindihan yung mga sinabi, yung mga bilin ng ating Panginoong Hesus. Pero nung umalis, nung nabuhay ang Panginoong Hesus at pinalitan siya ng Holy Spirit, doon nila naiintindihan ang lahat. Nabuhay na muli ang Panginoong Hesus upang pagsama-samahin lahat yung mga anak niya na nagkalat. Saan pagsasama-samahin kapatid? Sa church. Kaya napakahalaga po ng mayroong church ang isang Kristiyano. Napakahalaga po ng may church ang isang anak ng Diyos sapagkat dito tayo ibinilin. Dito tayo ibinilin ng Panginoon. Dito tayo aalagaan. Kaya mga kapatid, napakaganda na yung mga nasa loob ng church nagmamahalan. Hindi po dapat wala pong church. Dapat po lahat tayo ay mayroong malasakit sa bawat isa. John 10:11 to 15. Ako ang mabuting pastol. Iniaalay ng mabuting pastol ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating asong gubat. Iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa iniiwan niya ang mga tupa, palibhasa hindi siya pastol at hindi kanya ang mga ito. Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabo. Tumatakas siya, palibhasa ay upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastol, kung paanong kilala ako ng Ama at siya'y kilala ko. Pero di naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. The good shepherd calls his sheep. Ang tunay at mabuting pastol, tinatawag sa kanilang mga pangalan at inilalabas sa kulungan. Napakaganda pong isipin nito mga kapatid. Alam niyo po, nung tayo po ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesus, lahat po tayo ay nasa isang kulungan ng mga makasalanan. No? And once natagpuan tayo ng ating Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus lamang ang pwedeng maglabas, ang only qualified na maglabas sa atin sa kulungan. Bakit kaya ang Panginoong Hesus lamang? Bakit kaya hindi yung relihiyon na yon? Bakit hindi yung tao na yon na sinasabing siya po'y appointed son? O yung relihiyon na sasabi na kapag pumasok ka doon sa relihiyon yun, doon ka maliligtas. Bakit kaya sinabi? Bakit kaya ang Panginoong Hesus lamang ang only qualified person na pwedeng maglabas sa atin sa kulungan?
ang Panginoong Hesus lamang ang tanging walang kasalanan. And siya po ay tao at siya po ay Diyos. Wala pong katulad ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Siya po ang only unique person in the universe. Wala po kayo makikita na katulad ng Panginoong Hesus. Kaya po siya lamang ang tanging daan, tanging katotohanan at buhay. Wala pong makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. John 10:7-9. Kaya muling sinabi ni Jesus, tingnan nyo, paulit-ulit na sinasabi ng Panginoong Hesus ito, sapagat napaka-importante po nito. Sabi ng Panginoong Hesus, pakatandaan ulit ninyo, ako ang pintuan dinaraanan ng mga tupa. Ang mga nauna sa akin ay mga magnanakaw at mga tulisan. Ngunit hindi sila pinakinggan ng mga tupa. Ako ang pintuan, ang sino mang pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas, papasok siya at lalabas, at makakatagpo ng pastulan. Ito yung mga ginagamit ng ibang reliyon. No, na kapag pumasok ka daw doon sa reliyon na yun, doon ka maliligtas. No, ginawa nila literal na pintuan. Andun daw ang Panginoong Hesus. Mga kapatid, ilagay po natin sa isipan natin ito, sa mga wala pa pong personal na relasyon sa Panginoon. Wala pong ibang daan na kaligtasan maliban sa ating Panginoong Hesus. Huwag kayong maniniwala doon sa mga nagsasabi na sila yung appointed son of God. Yung mga church na nagsasabi doon ka maliligtas. At kapag tayo po ay naligtas na ng ating Panginoong Hesus at tiyak na kapahamakan ng ating kaluluwa, ang sabi diyan, we are saved, may freedom po tayo, pero we are saved. Wala pong pwedeng umagaw sa atin, wala pong pwedeng mag-destroy sa atin, wala pong pwedeng sumira sa atin. Kailangan po lamang natin magtiwala, huwag pong matakot doon sa mga mapaglinlang na mga tao. Ilang beses sinabi ng Panginoong Hesus dito sa chapter 10, I am the door, ako ang pintuan. Ibig sabihin, wala na po talagang daan patungo sa kaharian ng Diyos. Siguro mapapatanong kayo, paano itong pintuan o gate? No? Paano naging isang pintuan itong shepherd? Meron akong sasabihin sa inyo, isang magandang larawan pagdating sa relasyon ng shepherd at sheep. Si George Adam Smith, isang Englishman, nagka-travel po siya kung saan. And then, napapunta po siya doon sa Middle East. At nakita niya kung paano po inaalagaan itong mga tupa. Sabi niya sa pastol, diyan lamang ba sila natutulog sa gabi? So, maaaring naibabot, pero walang pintuan. No? Sabi ng shepherd, yes. Kapag nandiyan na sila, they are safe. Safe na sila dyan. Pero sabi niya, ni George, pero walang gate. Paano sila magiging safe walang gate? So, kahit sino pwedeng dumaan dyan. Sabi nung shepherd, I am the door. Sabi niya gano'n. What do you mean by door? Sabi ni George. Sagot ng shepherd, kapag wala ng liwanag at lahat nasa loob na, hihiga ako doon sa open space at walang makakaalis at kahit isang tupa kung hindi dadaan sa aking katawan. At walang mga lobo o leon na sisila sa kanila na hindi dadaan sa akin. Mga kapatid, napakagandang illustration nun. Sinabi ng Panginoong Hesus na ako ang pintuan ng mga tupa. Ibig sabihin,
wala pong ibang entrance, walang ibang source ng buhay maliban sa ating Panginoong Yesus. Kaya always choose Jesus, mga kapatid. Sa buhay natin ito, it's all about Jesus. Lagi nating piliin ang ating Panginoong Yesus. At kung sinasabi natin, mga kapatid, kung agree kayo, ng ating Panginoong Yesus ang source ng buhay, siya din ang source ng liwanag, siya din ang source ng tubig na nagbibigay ng buhay, siyang pintuan ng kalangitan. Di ba dapat, mga kapatid, siya yung number one priority ng ating mga buhay? Lahat gagawin natin para maparangalan, para mapasalamatan ng ating Panginoong Yesus. Ang tag-init, ang tag-ulan, ang taglamig, ang hindi magiging dahilan, kapatid, para hindi tayo makapagpuri sa Panginoon, para hindi tayo makaawit, makasamba sa Kanya. Ang buhay natin dapat, kapatid, it's all about Jesus. Kaya always choose Jesus. The Good Shepherd leads and protects the sheep. Maganda po itong verse na ito, mga kapatid. Dito sabi sa Scripture, Ezekiel 34:14-16. Aalagaan ko sila sa sariwang pasulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Mamamahinga sila sa sariwang pastulan at manginginain ang sariwang damo sa kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingaan. Hahanapin ko ang nawawala, babalik ang nalalayo, hihulutin ang napilay, palalakasin ang mahina, ngunit pupuksain ko ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang katarungan. Napakaganda ng verse na ito, mga kapatid. Kung meron po kayong time, maganda po bulay-bulayin ito, mga kapatid. Alam nyo, yung Pasko, laging nauuna yan. Kung may danger, siya po muna ang mga kalibang buhay. Tinatayan po niya ng buhay para yung mga pastol makadaan sa tamang daan, para makakita ng sariwang damuhan. Ng malinis na tubig, dyan po pumapasok ang mga word na provision, protection, and security. Napakahalaga po nito, kapatid. Kaya po naisulat sa Bible itong mga sinabi ng Panginoong Jesus, I am the good shepherd. Kailangan po paniwalaan natin ito in spiritual sense. Kailangan po hindi lang nabasa, hindi lang nadinig, kundi isabuhay po natin itong mga bagay na ito. Itong napakaraming katotohanan na ito. Ang sabi diyan, hahanapin pa yung mga nawawala. Totoo po yan, kapatid. Kaya hindi po dapat tayo nagsasawang mag-share ng good news. Sapagkat napakarami po pong nawawala. Ibabalik po yung napapalayo. Iilutin po yung mga napipilay. Palalakasin yung mga mahihina. Ngunit pupuksain itong mga proud, itong mga malalakas dahil sa kanilang mga sariling kakayanan. Ibibigay ng Diyos ang katarungan sa kanila. Jesus is committed to protect us and to provide our needs. Tandaan natin, kapatid, kung tayo'y mga anak niya, ibibigay ng Panginoong Yesus ang lahat ng ating mga pangailangan. The Good Shepherd knows his sheep, lays his life for his sheep, and unite his sheep. John 10:11-16. Ako ang mabuting pastol, nialay ng mabuting pastol ng kanyang tupa, nialay ng mabuting pastol ng kanyang buhay para sa mga tupa. Ang upahan ay tumatakas kapag may dumarating na sunggubat. Niiwan niya ang mga tupa palibhasa ay hindi siya pastol at hindi sa kanya ama ito.
Kaya't sinusunggaban ng asong gubat ang mga ito at binubulabo. Tumataka siya palibasa sa upahan lamang at walang malasakit sa mga tupa. Ako ang mabuting pastor. Kung paano kilala ako ng Ama, kilala ko din. Ngayon din naman, kilala ko ang aking mga tupa at ako na may kilala nila. At inaalay ko ang aking buhay para sa aking mga tupa. Mayroon akong iba pang mga tupa na wala pa sa kulawang ito. Kinakailangan sila ipasukurin at pakikinggan nila ang aking tinig. Sa gayon, magkakaroon sila ng isang kawan na may isang pastor. Napakarami pong katotohanan dito mga kapatid, kaya po inuulit-ulit ko ito. Yung mga upahan daw tumatakas kapag may mga asong gubat, kapag may mga panganib. Yung mga upahan, yung mga bayaran, kapag maliliit yung mga allowance, walang sweldo, no, tatakbo na po yan kapag may problema. Sasabihin nila, hindi worth na magtagal pa ako dyan. No? Wala po yung mga manasakit yung mga upahan, mga kapatid. Pera-pera lamang po yan. Mag-iiba lang na daw sila ng trabaho. Lilipat na lang. Sinasabi na, Lord, ako ang mabuting pastor. Kaya sinasabi ko kanina sa inyo, sa verse 16, kinakailangan mga kapatid, patuloy po tayong tumayo, patuloy po tayong mag-share ng good news ng salita ng Diyos ng gospel para po mahanap natin yung mga kapatiran natin nawawalan. John 10:10. The thief comes only to steal and kill and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. Sa buhay natin ito mga kapatid, napakaraming false teachers. Ito po yung sandalan ni Satan. To steal, destroy, and kill. Ito yung mga gusto ng Diablo. Yung mga nag-misinterpret ng salita ng Diyos, sila po yung mga false shepherd. Tandaan po natin mga kapatid ito, lahat gagawin ng Diablo para masira ang ating mga buhay. Para nakawin yung kaligayahan na mayroon tayo. Sisirain yung mga buhay natin na maayos na meron tayo. Kaya po dapat lagi tayong maingat kapatid. Lahat gagawin niya. Alam niya yung kahinaan natin. Kung ang kahinaan natin ay babae, papainan tayo ng babae. Kung ang kahinaan natin ay pagkain, papainan tayo ng maraming pagkain. Kung ang kahinaan natin ay pera, papainan tayo ng napakaraming pera. 1 Peter 5:8. Maging handa kayo at magbantay. Ang Diablo, ang kaaway ninyo, ay parang leyong umaatungan at umaalali-aligid na naghahanap ng malalapa. Kaya kapatid, lagi po tayong mag-iingat. Lagi tayong mag-pray. Lagi tayong magbasa ng Bible. Alam nyo, ang isa lamang talaga ang reason kung paano tayo makakaiwas sa kasalanan. Sa mga patibong ni Satanas. Yung mga salita ng Diyos ay tinago natin sa ating mga puso. I-a-apply natin upang huwag tayong magkasala laban sa Kanya. Mga kapatid, mag-ingat po tayo mabuti. Maaaring magkaroon tayo ng kayamanan, pero hindi po yan ang tunay na kahulugan ng buhay. Maaaring magkaroon tayo ng mga pleasure. Nasabay ng iba, mag-retire ko, sasakay ako sa mga cruise ship, pag marami na akong pensyon, pag bibiyahe ako, pero hindi po yan ang kahulugan ng buhay. Maganda po lahat itong sasabihin ko. Maaaring mataas yung posisyon mo sa mga trabaho, sa kantiliti ka lang boss sa inyong kumpanya, pero hindi yan ang kahulugan ng buhay. Maaaring magandang takbo ng iyong business,
pero hindi yan ang kahulugan ng buhay. Maaaring marami tayong possessions, marami tayong bank account, marami tayong pera sa mga bangko, pero hindi po iyan ang kahulugan ng buhay. Yung iba, account na lang natin, wala na yung bank, pero hindi po yan ang kahulugan ng buhay, mga kapatid. Mga kapatid, ang pinakamahalaga sa lahat sa isang buhay ng tao, makilala natin ang source, ang pinanggagalingan ng ating mga buhay. Sabi ng Lord, I come that they may have life and have it full. Ang buhay ay hindi matatagpuan sa pleasure, sa performance, sa possessions, sa position, sa success. Ito po ay matatagpuan lamang sa ating Panginoong Hesus. Napakadaming beses na sinabi ng Panginoong Hesus, He is the giver of life and the author of life. Siya ang good shepherd, no? Ang good shepherd loves his sheep and unites his sheep. Sabi ng Panginoong Hesus sa ibang mga verse, I am the resurrection and the life. Kaya, pinagdidiinan talaga ng Panginoong Hesus na siya ang buhay. And later, ang sabi ni John sa kanyang sulat, John 14:6, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. And I think, this John 10:10, ang pinaka-powerful, I come that they may have life and have it full. Ang Panginoong Hesus, sabi niya, hindi nyo matatagpuan ang buhay maliban sa akin. He is the source of life. No, kung wala ang Panginoong Hesus sa ating mga buhay, wala din tayo. Kapatid sinasabi natin, siya yung source. Pero wala tayo Panginoong Hesus sa ating mga buhay. At kapag natagpuan natin ang Panginoong Hesus, kapag nanampalataya sa Panginoong Hesus, magkakaroon po tayo ng buhay na walang hanggan. Sa spiritual na sense, mga kapatid. At kung i-apply naman natin ng buhay dito sa lupa, magiging abundant din ang ating mga buhay, mga kapatid. Pasasaganahin na ang ating mga buhay. Why, kapatid? Sinasabi natin mga anak tayo, tapos pababayaan tayo ng Panginoon. Hindi po pwedeng mangyari, kapatid. Kapag tayo po natagpuan natin ang Panginoong Hesus, lulubusin niya yung ating kaligayahan. Hindi lamang po basta-basta buhay, kundi ito ay buhay na masaya, kompleto, masagana. Kaya dapat, mga kapatid, lagi pong nakikita sa ating mga puso, sa ating mga buhay, sa ating kabuuan. Yung mga nakapaligid sa atin, dapat makita sa atin na tayo po ay victorious, hindi po tayo talunan, at mayroon pong kagalakan sa ating mga buhay. Sabi natin, last week, yes, dumadaan po tayo sa mga pagsubok. Pero kapag meron kang Panginoong Hesus sa iyong buhay, kayang-kaya po natin labanan ang lahat ng mga dumadaan sa ating mga buhay. We are victorious, mga kapatid. At yung wala mga Panginoong Hesus sa kanilang buhay, parang lumalaban sa giyera ng walang sandata. Mga kapatid, bakit kaya tayo binibigyan ng Panginoong Hesus minsan ng mga problema sa buhay? Because, mga kapatid, gusto ng Panginoon lumalapit tayo sa Kanya. Gusto ng Panginoon tumatawag tayo sa Kanya. Kapag yung buhay, very smooth, walang problema, kapatid, at ginagawa natin,
Nakakalimutan natin mag-pray. Nakakalimutan natin lumapit sa Kanya. Kaya lahat ng mga nangyayari sa ating buhay, mga kapatid, mayroong purpose yan. At dapat sa lahat ng ating mga kinakaharap, sa lahat ng mga trials, alam natin na ang Panginoong Yesus ang good shepherd. Tayo kayo manalangin. Manalangin Diyos, kayo po'y pinupuri natin, pinasasalamatan sa mga oras nito. Salamat Panginoon sa kasaganaan ng iyong mga salita. Pagamat kulang yung oras namin, pero napakarami namin natutunan mga pangako mo, Panginoon, katotohanan ng about sa Panginoon Jesus. Salamat o Diyos sapagkat Ikaw yung aming good shepherd. Nagkinaya mo yung buhay, binigay mo yung buhay ko, Panginoon, para lamang kami maligtas lahat ng sakatuhan ng Panginoon Diyos. Sapat na ang Panginoong Jesus na maging kabayaran ng aming mga kasalanan, kabayaran ng lahat ng kasalanan ng mundo. Salamat po Panginoon sapagkat meron po kaming pag-asa, meron po kaming sinasandalan ng aming pananampalataya na Panginoon ang magpo-provide, siya po magpo-protekta sa amin Panginoon sa lahat ng mga pangalan. Siya po magbibigay ng aming mga pangailangan, ng aming mga needs, Panginoon Diyos. At sa tuwing kami ay magkakaroon ng mga trials, ng mga pagsubok o Diyos, nandyan ang Holy Spirit na sumama sa amin upang ito ay mapagtagumpayan. Salamat po ng maraming Panginoon. Salamat po sa buhay, sa lakas. Salamat po sa panahon. Pagamat umuulan, alam namin ito ay maganda para sa iyo. Salamat po Diyos. At ikaw po ay pupurihin namin. At ikaw po ang mauna pa sa aming mga natitirang gawain po Diyos. Ikaw po ang mauna sa aming mga buhay, sa aming po mga trabaho, mga pinagkakakitaan, mga business. Ikaw po Panginoon na magpagaling sa mga may sakit namin mga kapatid. Salamat po ng maraming Panginoon. Ikaw po ang maparangalan namin sa aming mga buhay, makita sa aming mga buhay na ikaw ang tunay na good shepherd at ikaw ang Diyos na sa amin ay aalalay at magkakalinga, Panginoon Diyos. Maraming pong salamat at lahat po ito'y aming nalangin sa aking pangalan ng Panginoong Jesus.